Si Bronny James ay napili bilang ika-55th sa NBA draft ng Los Angeles Lakers, ang team ng kanyang ama ilang linggo na ang nakalipas. Hindi naging maganda ang mga komento ng mga scout kay Bronny sa pre-draft process kung saan may nagsabing siya ay hindi NBA prospect matapos siyang makakuha ng mas mababa sa 5 puntos kada laro sa kanyang nag-iisang season sa USC. Ang kanyang cardiac arrest noong nakaraang summer ay hindi rin nakatulong. Sa isang banda, magiging kasaysayan ang unang pagkakataon na magkasama sila sa court. Si LeBron at Bronny ang magiging unang mag-ama na sabay na maglalaro sa NBA. Maraming usapan tungkol sa nepotismo at isang former NBA vet ang tinawag itong pang-aabuso sa kapangyarihan ng nangungunang scorer ng NBA sa lahat ng panahon, lalo na't si Bronny ay nakakuha ng garantisadong 4 na taong kontrata na halos nagkakahalaga ng $8 million. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga huling pick sa second round ay hindi nakakakuha ng garantiya, lalo na bago ang Summer League. Isinulat ni Stephen Hunter sa social media sa pamamagitan ng Outkick. Karaniwan ang mga huling pick sa second round ay hindi nakakakuha ng 4-year guaranteed contract. Hindi ito nakuha sa sariling kakayahan, pasensya na. At ito ay isang malubhang pang-aabuso ng kapangyarihan mula kay LBJ, LeBron James at Rich Paul. Isang sampal ito sa mukha ng lahat ng mga batang nagsisikap para makapasok sa liga. Ito ang mga patagong galaw ng Hollywood. Ito ay isa pang halimbawa sa sinasabi nila kapag sinusubukan mong magustuhan sila. Ito ang dahilan kung bakit mas gusto ng karamihan sina Michael Jordan o si Kobe Bryant kaysa sa kanya, dahil alam mo na kahit papaano si MJ o Kobe ay tuwid na maglaro. Manalig ka sa akin, kaya rin sanang ipasok ni MJ ang isa sa kanyang mga anak sa liga kung ginusto niyang abusuhin ang kanyang kapangyarihan. Hindi ko inaalis ang anumang bagay kay Bronny at hindi rin ako galit kay Bronny. Alam lang na ito ay isang manipulasyon ng ating liga at ng integridad ng tunay na kailangan para makarating doon. Si Bronny ay inimbitahan sa hindi bababa sa 10 pre-draft workouts, ngunit dumalo lamang sa 2, kasama ang Lakers at ang Suns. Sinabi ni Paul na iyon ay na sa plano. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Speaking of Lakers, ang Los Angeles Lakers ay hindi nakakuha ng mga malalaking players ngayong summer. Ngunit ayon sa pinakabagong mga ulat mula sa Los Angeles, maaari pa rin silang maging contenders para sa ilang mga pangunahing target. Ayon sa isang team executive na nakausap ni Sean Devaney ng Heavy Sports, kasama sa listahan sina Lauri Markkanen at Wendell Carter Jr. Medyo bata pa, marahil medyo mababa ang halaga dahil sa kanyang mga red flags o injuries at patuloy na pinapaunlad ang kanyang skill set. Sabi ng exec sa Heavy Sports, tama ang kontrata, may katuturan para sa kanila. Isa siyang player na binabantayan nila, ngunit maraming teams ang interesado. Si Wendell Carter Jr. sa tingin ko ay isang player na kanilang aabangan. Maaari siyang maging isang malakas na backup sa team na iyon. Ang Lakers ay naghahanap pa rin ng direksyon matapos magtapos sa ika-7th place sa West at matalo sa unang round laban sa Nuggets. Sa kabila ng pang-akit ng lungsod at pagkakataong makalaro kasama si LeBron, umaasa ang Lakers na makakuha ng isang star tulad ni na Paul George o Klay Thompson upang pumirma sa kanila at bumuo ng isang dinastiya sa West. Sa halip, kailangan nilang maghanap ng iba pang paraan kung nais nilang baguhin ang roster sa anumang makabuluhang paraan. Bagamat wala na sa pagpipilian ang mga top-tier stars, maaari pa rin namang makakakuha ang Lakers ng game-changing talent sa anyo ng isang 7-footer big man. Si Lauri, isang 7-year NBA veterano, ay mula sa kanyang unang All-Star season na may average na 23.2 points, 8.2 rebounds at 2 assists kada laro sa 48% shooting. Siya ay isang maaasahang two-way player na may tangkad, bilis at isang kahangahangang 3-point shot 39.9% noong nakaraang season. Alam ng lahat na nais ng Lakers na mag-move on kay Russell, kaya bakit hindi subukan makuha ang isang player na maaaring mag-open ng championship window? Kasama si Anthony Davis, magkakaroon ang Lakers ng isang formidable defensive frontcourt at si Lauri ay magbibigay ng espasyo na kinakailangan para sa mga stars upang umatake sa rim. Sa kanyang sukat, shooting at all-around versatility, siya ang ideal na player upang isalba ang off-season ng Lakers at gawin silang isang banta muli sa West. Sa napakakaunting assets na magagamit, makikita kung makakagawa ng anumang makabuluhang trade ang Lakers bago ang deadline. Kung hindi, kakailanganin nilang umasa kay head coach JJ Redick at sa kanilang mga bagong teammates.
na sina Bronny James at Dalton Neck upang buhatin ang team at mabuhay sa imposibleng mga inaasahan. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Speaking of trade, sa pagbubukas ng free agency, ang Golden State Warriors ay nakakuha ng malalim na roster na nagdudulot ng kawalan ng katiyakan para sa young wing na si Moses Moody ngayong off-season. Ang mga karagdagan ni na DeAnthony Melton at Buddy Hield ay nagbibigay ng mas maraming option para kay head coach Steve Kerr sa 2 o 3 position na nagiging mahirap makita kung saan maging fit si Moody kung siya ay mananatili sa roster sa pagpasok sa kanyang ika-4 na taon. Ngayon, lumabas ang isang kamakailang trade ang naglalayong ipadala si Moses Moody sa LA Clippers kapalit ng isang former MVP at 9-time All-Star. Muli, maaaring si Moody ang maging odd one out na nagdudulot ng higit pang spekulasyon na ang 21-year-old ay maaaring nasa trade block. Kung ganun nga ang kaso, maaaring muling mag-usap ang Warriors at ang LA Clippers matapos ang kanilang nabigong negosasyon ukol kay Paul George bago ang free agency. Matapos tumanggi ang Clippers na isuko ang 9-time All-Star na si George, naniniwala si Zach Buckley ng Bleacher Report na dapat nilang isuko ang isa pang star sa trade na si Russell Westbrook para kay Moody sa isang straight swap. Ayaw ng Clippers na dalhin si Westbrook sa susunod na season. Hindi kung magsisimula sila ng training camp kasama sina James Harden, Bones Hyland at Kevin Porter Jr. sa roster. Kung handa na ang LA na mag-move on, ang trade kay Westbrook para sa isang 3-and-D wing tulad ni Moody ay may katuturan. Ayon kay Zach Buckley, matapos mawala si George, maaaring kailanganin ng Clippers ng karagdagang wing depth at isang player tulad ni Moody na may malaking potensyal sa kabila ng limitadong oportunidad sa Golden State. Mula sa perspektibo ng Warriors, hindi pa sila nakakahanap ng kapalit na backup point guard para sa umalis na si Chris Paul at tila umaasa sila sa second-year guard na si Brandon Podziemski. Ito ay maaaring maging mapanganib na hakbang at si Westbrook ay magbibigay ng alternatibo bilang isang high motor bench player. Isa sa mga tinitingnan ngayon ng Warriors ay si Mark Cannon. Kailangang pirmahan ng Jazz si Mark Cannon ng extension bago ang August 6 para siya ay maging tradable sa huling araw ng mid-season deadline. Kung hindi, kailangan nilang maghintay hanggang sa ganitong oras sa susunod na taon. Ang issue para sa Utah ay kung sila ay motivated na i-trade si Mark Cannon. Ito ay dahil gusto nilang magsimula ng isang mas malalim na rebuild. Bakit pa nila na naisin na maghintay ng mas matagal para gawin iyon? Kung pipirmahan siya ng Utah ng extension, maaaring ginawa na nila ito para sa magandang relasyon at halos wala na silang pag-asa na makuha ang isang top 3 pick sa oras na maging eligible si Mark Cannon sa trade ng lampas na sa kalahati ng season. Ito ay nagbibigay ng isang kawili-wiling storyline para sa Warriors na siyang kitang-kita na seryoso talaga sa malaking pag-upgrade. Isang bagay lang ang nasisiguro, maaari mong asahan na mananatiling aktibo ang Warriors sa off-season dahil nais ng team na magtagumpay, na makakuha ng iba pang big players sa market na siyang tutulong sa 2-time MVP na si Stephen Curry. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.